Mga kasama, ito na ang oras, ito na ang panahon. Takbo ng mabilis, takbo, takbo, Ingo. Walang lilingon, tuloy lang ang takbo. Walang lilingon, tuloy lang ang takbo. Makakatakas kaya sila Lolo Ingo sa mga Hapon? Ang kwentong ito ay bibigyan natin ng buhay sa kapanahunan pa ng Hapon. Maliit pa si Lolo Ingo noong panahon ng Hapon. Ganito ang pangyayari noong unang panahon sa panahon ng Hapon. Ating alamin kay Lolo Ingo kung bakit sila nakatakas sa mga kamay ng sundalong Hapon. Ating subaybayan at pakinggan ang kwento ni Lolo Ingo sa panahon ng Hapon. Ingo, anak. Kumusta ka, anak? Mahigpit ba ang pagkagapos sa iyo ng Hapon? Hindi naman po, Ama. Tamang-tama lang ang pagkagapos sa akin ng Hapon. Mabuti naman, anak. Subukan mong tanggalin, Ingo, ang tali ng iyong mga kamay. Ama, may kwartya. Nakatingin sa akin ang sundalong Hapon. Dinala sila ng mga Hapon sa kabundukan. Marami-rami ding mga Pilipino ang nahuli ng mga Hapon. At ang mga kalalakihan ay nakagapos. Ang mga kababaihan naman tinali ang mga kamay sa mahaba-haba nilang paglalakad kasama ang mga sundalong Hapon. Inabutan sila ng malakas na ulan. Nagpasya ang General na Hapon na tumigil muna sa may mga puno ng saging. Subalit ang mga puno ng saging ay mga nalalanta na, nasira na dahil sa matinding labanan ng mga Hapon kontra sa ating mga gerilyang Pilipino. Tanging isang punong malalapad ang dahon ang nakatayo sa gitna ng kabundukan. Napansin ng sundalong General na Hapon na mababasa sila dahil sa malakas ang ulan. Kaya inutusan ng General na Hapon ang kanyang mga tauhan na kumuha ng maraming dahon para gawing bubong sa ginawa nilang bahay-bahayan. Nakita ito ng ama ni Lolo Ingo. Diyan na kayo matatapos, mga Hapon. Sige, kumuha pa kayo ng mga dahon. Damihan nyo, isapin nyo sa mga damuhan at yun ang gawin nyong higaan. Yan ang sinasabi sa isip ng ama ni Lolo Ingo. Ingo, umanda ka. May mangyayari sa mga Hapon. Umanda ka, Ingo, para makaalis na tayo dito. Ama, paano tayo makakaalis dito? Ang daming Hapon. Huwag kang mag-alala, Ingo. Mamaya-maya lang. Magiging busy na ang mga Hapon. Ama, anong ibig mo sabihin? Paano sila magiging busy? Magiging busy sila mamaya. Tingnan mo, Ingo. Mamaya-maya lang. Ginawang banig na nga ng mga Hapon ang mga dahon. Ama, anong ginagawa ng mga sundalong Hapon? Anong klaseng dahon ang kanilang ginagawang banig? Ingo, tapos na sila. Dahon ng alingatong ang kanilang kinukuha. At mamaya-maya, dagdagan pa ng malakas na ulan. Tiyak mababasa sila.
at tiyak na ang ating kaligtasan. Ama, bakit? Bakit tayo maliligtas? Maililigtas ba tayo ng mga dahon? Oo, Ingo. Ang mga dahon ng alingatong ay pinakamabagsik na dahon dito sa kabundukan. Lumipas ang ilang sandali. Hindi na magkamayaw ang mga sundalong Hapon. Kamot doon, kamot dito. Wala nang ginawa ang mga Hapon kundi kumamot ng kumamot sapagkat ang alingatong ay napakadelikadong isapin sapagkat makati ito kapag dumampi sa ating mga balat. Tuwang-tuwa na ang ama ni Lolo Ingo. Ingo, nakawala ka na ba? Nakatanggal mo na ba ang iyong tali? Opo, ama, natanggal ko na. Tanggalin mo na yung aking tali sa likod. At nang matanggal na natin ang mga tali ng ating mga kasamang Pilipino. Hindi nga napansin ng mga Hapon ang ginawa ng mga Pilipino sa pagtatanggal ng kanilang mga tali. Natanggal na ang kanilang mga tali. Sigaw ng ama ni Lolo Ingo. Mga kabayan, tumakbo na kayo. Habang may oras pa, habang may panahon pa, hindi tayo papansinin ng mga Hapon sapagkat aligagang kamutin ang kanilang mga balat. Tingnan mo sila mga kabayan, pulang-pula na ang kanilang mga balat. Hindi na nila tayo pinapansin sapagkat alalang-alala sila sa kanilang mga nararamdaman. Tumakbo na nga ng tumakbo ng mabilis ang mga bihag na Pilipino kasama ang ama ni Lolo Ingo. Dahil sa isang dahon ng alingatong, nakaligtas ang mga Pilipino sa kamay ng mga sundalong Hapon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutan i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po tayo.